Ay nako, saan kaya ako pwede makahanap ng mapapasukang trabaho? Kung alam ko lang na magiging ganitong sitwasyon namin ni nanay at ng kapatid ko, sana pala tinapos ko na lang ang pag-aaral ko. Kahit nakakainis yung ugali nila Tito Orly at ni Tia Sara. Ay nako, pero nakakainis talaga yung mga taong yun eh. Hindi ko talaga matake yung kayabangan at pagiging matapobre nila. Kahit naman si Tatay Abraham nakapatid na mismo ng tiyo ko hindi rin nakatagal sa ugali nila. Kaya nga kami napatpad sa lugar na ito eh. Pero siguro, kung buhay pa rin ang tatay, hindi magiging ganito ang pamumuhay namin eh. Bakit naman kasi iniwan mo kaagad kami, Tay? Ay, buhay. 2 linggo nang tambay sa bahay ang 25 years old na si David dahil nawalan na siya ng trabaho. Tapos na kasi ang kontrata sa ginagawa nilang establishmento sa bayan. Dahil din tuloy dito, kaya wala na rin tuloy silang makain sa bahay. ₱500 na lang ang natitirang pera sa naipon niyang sahod. At habang pinagmamasdan ng kanyang nanay Jessie, ay nalulungkot siya. Hindi kasi pala daing ang ginang pero alam niyang nangangamba na rin yon para sa mga susunod na araw. Ngayong wala siyang trabaho, ang ina niya muna ang umi-extra sa paglalaba habang siya naman ang bantay sa nag-iisa niyang kapatid na si Eliab. Mentally challenged kasi ang 20 anyos at nakababata niyang kapatid, kaya hindi nila ito hinahayaang maiwan na mag-isa. Ayon na rin sana pagtrabahuin ni David ng kanyang nanay pero wala naman siyang magawa. Lalo na ngayong wala pa siyang nahahanap na mapapasukan bilang construction worker. Pagkatapos mapabuntong hininga ni David, sa kanya lang namalaya na nakatingin pala sa kanya si Nanay Jessie. Ngumiti yun sa kanya, kaya pasimple rin siyang ngumiti. Kahit ang totoo ay awang-awa na siya sa sitwasyon nila. Maya-maya pa ay sinimot na niya ang kape sa kalumabas ng bahay. Nagtungo siya sa tindahan ni Aling Corina para mangutang ng pera para sa hapunan nila. Mabait naman ang ginang dahil alam noon na good payer talaga siya. Aling Corina, dediretsuhin ko na po kayo Baka matagalan ko po itong mabayaran. Pero kapag naka-extra naman po ako sa ginagawang bahay dun sa kanto, babayaran ko po kagad kayo. Tumango-tango lang ang ginang, kaya nakampante na si David bago umuwi sa kanilang bahay. Dala ang 3 kilo ng bigas, ilang dilata at itlog. Sapat na ang mga yon sa ilang araw nila para makakain. Pinayuhan naman siya ni Nanay Jessie na iwasang mangutang ng nginitian niya lang. At nang nasa kusina ng binata para ihanda ang para sa hapunan nila, ay nagulat sila pareho at napasilip sa bintana. Meron kasing malakas na tunog ng kotse na biglang huminto. Pagbaba ng sakay nito, ay tumambad sa kanilang paningin ang tiyuhin nilang si Orlidis, ang pulis na kapatid ng namatay niyang tatay. Naka-uniforme ang Ginoo, kaya agaw tingin sa kanya ang mga tao sa labas. Naka-shades pa siya at inayos-ayos ang damit habang nag-chest out. Saka kumakambyo sa baril na nakasukbit sa kanang bahagi ng pantalon. Nagdire-diretso ang Ginoo papasok sa kanilang bahay na akala mo'y siya ang may-ari. Nag-ayos naman kaagad sina Aling Jessie at David habang si Eliab ay nakaupo lang sa gilid. Pangiti-ngiti lang ang binata sa kawalan. Muntik na ako maligaw Hindi ko na nakilala ang bahay nyo. Parang kwadra na ng kabayo tong bahay nyo Anong nangyari dito sa bahay nyo? At di nyo na mapaayos-ayos? Mano po tiyo? Ay nako, huwag ka na magmano sa akin, David. Nagmumukha ako matanda niyan Sige po. Kape na lang po muna kayo. Pasensya na po at yun lang po ang ma-offer namin. Wala kasing Alam ko na mahirap pa rin kayo. Halata naman sa itsura ng bahay at sa mga itsura nyo ikaw naman kasi, David, kung tinapos mo yung pag-aaral mo noon, di sana maayos na rin ang buhay mo. Katulad ng pinsan mong si Solomon ngayon na nasa London na.
Hindi na umimik si David at pasimple na lang siyang napaismid. Pinatuloy naman ni Aling Jessie si Tio Orlides at pinaupo. Pero tumanggi yun na tila nandidiri sa itsura ng paligid. Lalo na nang makita niya si Eliab na tumatawa-tawa na mag-isa. Nang makita siya ng nasabing binata, ay nagwala-wala yun na parang naiinis o nagagalit. Tumakbo tuloy si Aling Jessie para aluin ang bunsong anak. Kaya si David na ang nakipag-usap sa kanyang tiyuhin. Hindi na rin naman ako magtatagal eh. Dumaan lang ako rito dahil may operasyon kami malapit dito sa inyo. Ganun po pala. Mukhang lalong lumalaki yung katawan mo ah. Sayang ka talaga. Kung tinuloy mo yung pag-aaral sa amin, sana nakapagpulis ka na rin. Kaya nga po mas kailangan po kasing magtrabaho. Di po kasi maiwan ni nanay si Eliab Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Construction worker po ako. Construction worker ka lang? Sayang ang tangkad at laki ng katawan mo. Saktong-sakto ka talaga sa pagpupulis Para naman may sumunod sa yapak ko. Di ba, hindi naman stable ang trabaho niya sa pagkukonstruction na yan? Opo. 2 weeks na nga po akong tambay Anak ng teteng naman paano kayo mabubuhay niyan? Ay, hirap naman yan. Naghahanap pa po ako ng didiskartehan. Anak ng tutsa naman Baka mamaya mag-illegal ka pa sa diskarte na yan Alalahanin mo pulis ang tiyo mo ha. Huwag mong dudungisan ng pangalan nating mga kaaya. Hindi ko naman po gagawin yun, tiyo. Kahit anong mabibigat na trabaho ang papasukin ko, basta po legal. Mabuti yan. Pero total mahilig ka naman sa buhat-buhat. Bumalik ka na lang sa bahay. Kasi yung kabilang lote namin doon, ginawa ng grocery store. Kailangan ng tiya Sara mo ng katulong. Mas mabuting ikaw na. Kikita ka pa ron nang hindi masyadong nahihirapan. Ayaw man sanang sumang-ayon ni David dahil alam niyang kung gaano kasama ang ugali ng mga tiyo at tiya bukod sa pagiging mayabang, pero mas naging matimbang sa kanya ang sitwasyon nilang mag-iina. Kaya napa-oo na lang siya sa bandang huli. Yan! Ganyan dapat ang ugali. Madaling kausap pagdating sa paggagrab ng opportunity. Hindi yung pateka-teka. Sige, sasabihin ko mamaya sa tiya Sara mo na next week pupunta ka sa bahay para malinis yung dating kwarto mo ron. Ginawa na kasing bodega yun nung umalis ka para malinis niya. Wala na po ba si Aling Marta? Yung kasambahay niya dati? Ay sus, yung tamad na katulong na yon, sinisante ko na. Hindi siya kasambahay, katulong ang tawag sa kanya. Ikaw ang magiging kasambahay namin dahil kapamilya ka namin. Kapag hindi ka mag-anak na trabahador, katulong ang tawag o chimimay. Kapag ka-anak, yun ang kasambahay. Tanda mo yan, ha? Opo. Bakit niyo po sinisante si Aling Marta, tiyo? Mabait naman po yun, di ba? Mabait ka dyan. Mas tamad pa sa'yo yun. At saka magnanakaw. Buti nga hindi ko pinakulong Naawa pa ako sa kanya Pinalayas ko na lang tapos di ko na binigyan ng sahod. Kaya ikaw huwag ka rin tatamad-tamad. Kapag trabaho, trabaho dapat. At saka huwag ka magnanakaw kasi kahit pamangking kita, kapag nalaman kong gumawa ka ng kalokohan sa tindahan malilintikan ka rin sa akin. Hindi ko naman po gagawin yun, tiyo. Mabuti at nakakalinuwan tayo. O siya, sige, aalis na ako at kailangan ko pang magpunta sa police station sa bayan nyo. Kunin mo tong 1,000. Bumili kayo ng masarap na ulam. Di na yata kayo nakakatikim ng manok o baboy Puro dilata na lang yata kayo. O basta next week babalik ako dito para masundo kita. Mag-ayos ka na ng sarili mo para maging presentable ka naman. Sayang ang laki ng katawan at tangkad mo kung mukha ka namang dugyutin. Opo, tiyo. O Jessie, alis na ako Pasabi na lang din dyan sa anak mong may something Ingat kayo. Dali-daling lumabas ang mayabang na pulis at napaismid naman si David dahil naiinis siya sa pagtawag ng Ginoo sa nakababata niyang kapatid. Nang makita ni Nanay Jessie kung papaano niya kinuyom ang kanyang mga kamao,
ay hinawakan siya ng ginang sa balikat. Pagtingin niya sa ina ay napangiti na lang siya. Pag-alis ng sasakyan ni Ginoong Orlides ay bumalik na siya sa kusina at nagsimula ng maghanda ng para sa hapunan nila. Masaya silang nagsalo-salo sa simpleng pagkain at pagkatapos magligpit ay nakatulog na sila na mahimbing. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, pinag-isipang mabuti ni David kung tutuloy ba siya o hindi. Pero naging praktikal na rin siya. Kaya naging buo na ang kanyang pasya. Pinayuhan din naman siya ni Nanay Jessie pero hindi na siya nagpapigil. Alam din niya kasing mas magiging okay kung doon siya magtatrabaho dahil mas maganda ang offer na sahod sa kanya. Dumating na nga ang araw na sinundo na siya ni Tio Orlides at nagbiyahe na sila ng ilang oras papunta sa lugar ng mga kaanak. Sinalubong kagad siya ng mataray na tingin ni Tia Sara. Hindi tuloy alam ng binata kung magmamano ba siya o hindi. Naiisip niya kasing baka umayaw din yon katulad ng tiyo niya noong nakaraang nagkita sila. Kagad siyang nagtrabaho sa grocery store ng tiyahin. Marami palang customer dahil ito ang kauna-unahang malaking tindahan sa lugar na yon na kumpleto halos lahat ng bilihin. Biyernes ng 12:00 ng hating gabi. Unang beses na magsara ng ganitong oras ng tindahan dahil sa merong event na malapit doon. Nang pauwi na si David, ay meron siyang napansin na kung sino mula sa hindi kalayuan. Itinutok niya ang flashlight sa kung saan niya nakita ang nasabing nilalang. Pero bigla na lang yung nawala. Dahil doon ay naglakad na siya pero natigilan din kaagad. Paano kasi ay nakarinig siya ng tila mabibigat na yabag. Tumingin siya sa likuran at muling itinapat ang flashlight sa banda roon. Wala siyang nakitang tao pero napansin niya ang isang halaman na parabang umuyog. Sinyalis ito na merong kung ano na nagtago doon. May tao ba dyan? Dahil hindi naman matatakutin, kaya dali-dali niyang nilapitan ang mayabong na halaman. Pagdating doon, ay tinapatan niya ulit yun ng flashlight habang sinisipat-sipat ang paligid. Mula sa hindi kalayuan ay may napansin siyang pares na mga mata na mapupula. Pinasadahan niya ulit ito ng flashlight pero biglang nawala. Anong hayop yun? Hayop nga ba o tao? Pero mapupula mga matay. Natigilan na siya dahil biglang may kumaluskos sa mayabong na halaman sa bandang kanan. Doon niya naman itinapat ang flashlight pero hindi na niya naabutan ng hinahanap. Dahil mukha itong mailap. Ayos ka magtrip ah. Mangangati ka sa kakatago mo sa halaman, sige ka. Kung sino ka man, lumabas ka na. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon, ay nakarinig siya ng tila gumagaralgal na nilalang mula sa nasabing mayabong na halaman. Nanatili ang flashlight na nakatutok doon pero dahan-dahan naman siyang umatras. Bigla niya kasing naisip na baka isa itong mabangis na hayop. Maya-maya pa, biglang tumigil ang paggaralgal ng tunog hanggang sa muling may kumaluskos doon. Nanatili lang siyang nakatingin at ilang saglit pa ay nagulat siya dahil may pusang itim na tumalon. Namumula ang mga mata nito at nakakatuwa lang din dahil hindi tipikal ang laki nito kumpara sa normal na pusa. Nagtanong-tanong pa ako kung may tao dyan. Hindi naman pala tao, kundi hayop. Ang cute mo naman, Miming. Pusang gala ka ba? O merong nagmamay-ari sa'yo? Hinimas-himas niya ang ulo ng nasabing pusa at bigla itong umamo. Pero nang magkatitigan sila, ay natigilan siya. Para kasing may kakaiba sa mga mata nitong namumula. Para siyang hinihipnotismo. Mabuti na lang ay nakagat siya ng lamok sa muka, kaya walang ano-ano ay nasampal niya ang sarili. Para siyang nagising sa katotohanan. Kasabay ng pagtunog ng gate na tinitiran niya, paglingon doon ay nakita niyang tiyahin na nakapamaywang pa. David! Ano bang ginagawa mo dyan, ha? Anong oras na, oh? Gusto mo yata na malakan ka ng pinto? Papunta na po dyan, tiya.
Sorry po, may tiningnan lang ako eh. Bilisan mo na, dahil inaantok na ako. Opo. Paglingon niya sa nasabing pusa ay napakibit na lang siya ng balikat dahil nawala na lang itong bigla. Dali-dali na siyang pumasok at kinandado ang pinto. Pagkapasok niya ng bahay, ay eksakto naman na may umaalulong na aso sa hindi kalayuan. Hindi naman siya nakaramdam ng kakaibang takot. Dinedman niya nga lang ito at natulog na kaagad ng mahimbing. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, naging maayos naman ang trabaho ni David. Nakasahod na siya ng maayos at nakapagpadala sa ina. Pero may pagkailang pa rin sa mga tiyo at tiya niya. Madalas niya kasing napapansin ang hindi magandang titig ng tiyahin niya na parang may ibig sabihin, lalo na kapag nasa hapagkainan sila. Kaya simula nang mapadpad sa lugar na yon ay isang beses pa lang niyang nakasabay ang mag-asawa sa hapagkainan. Mas lagi niya pang nakakasabay si Jonathan. Nakatrabaho niya sa grocery store, lalo na kapag tanghalian. Madalas na rin niyang napapansin ang kakaibang pusa na may namumulang mga mata. Kung minsan nga ay may aso at baboy pa siyang nakikita. Pero naiisip niya lang na alaga ito ng ilang taga roon. Dahil yun din naman ang sinasabi ng katuwang niya sa tindahan na si Jonathan. Ayon sa malusog na binata, kung minsan araw ay may kambing o baka pang pagala-gala roon sa kanila kapag gabi. Hinahayaan daw kasi kung minsan ng may-ari na pagala-gala kapag ganoong oras sa mga hayop. Pero lingid sa kanila, ang mga nakikita ni David na aso, pusa o baboy ay hindi pala ordinaryong hayop. Meron kasing matandang lalaki na napadpad sa lugar na yon na isang aswang na kiwig. Ang kiwig ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang aso, pusa, baboy at iba pa. Hindi naman ganun mapaminsala ang nasabing aswang dahil mas madalas na hindi tao o sariwang karne ng tao ang kinakain nila. Para lang silang ligaw na hayop kung tutuusin na kumakain ng mga tira-tira, pero mas madalas ay buhay na mga hayop. Ang sibilisadong kiwig ay halos katulad na rin ng tao na mas marami pang kinakain na natural na pagkain kesa hindi. Lunes ng umaga, day off ni David kaya nagpaalam siya sa mga tiyo at tiya na lalabas lang muna. Magpapadala rin kasi siya ng pera kay Nanay Jessie. Nagtagal siya sa mall na nasa bayan kahit wala naman siyang ginagawa. Mas payapa pa kasi ang pakiramdam niya roon kaysa sa tinutuluyang bahay ngayon. Mga bandang 4:00 na siya ng hapon umuwi at labas pa lang ng gate naririnig na niya ang kumusyon sa loob ng bahay. Huminto siya saglit at binosesan kung sino-sino ang mga tao. Hanggang sa marinig niya ang umaalingaw-ngaw na halakhak ng tiyuhing pulis. Naririnig niya ring tumatawa-tawa ang tiyahin na parabang meron silang nilalait na kung sino na hindi niya kilala. Diyos ka po, yung mga taong yon, kahit wala naman silang may pagyayabang kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Akala naman nila makakapantay sila sa achievements nating mag-asawa. O di ba, mahal? Nako, kung payabangan lang hindi sila mananalo sa atin, mahal. Mga kumare, kumpare, kami bahala sa inyo. Huwag kayo masyadong maglalalapit sa mga yon, ha? Tingnan yung mga mukha ng mag-asawang yon. Mga mukhang mambubudol. Nagtawanan na naman ang mag-asawa habang ang mga kausap nila ay halatang napipilitan lang. Ay nako, nagsimula na naman yung mga mata pobre kong kamag-anak. Napailing siya bago abutin ang bukasan ng gate at pumasok sa loob ng bakuran. Habang palapit siya ng palapit sa main entrance ng bahay, ay mas lalong lumalakas ang tawanan kaya naisipan na lang niyang maglakad papunta sa likod bahay at doon pumasok. Subalit, bigla namang bumukas ang pinto. Lumabas kasi ang isa sa kaibigan ng tiyuhin niya para magsigarilyo. Kaya pagkakita sa kanya noon ay napangiti na lang siya ng pilit. At dahil nakabukas ang pinto, kaya
Nakita na rin siya ng kanyang tiyo at tiya. Hoy, guys! Nandito na pala yung pamangkin ko. Tara, umasa ka dito. David, ipapakilala kita sa mga tropa ko. Bumati ka naman sa kanila. Magandang hapon po. Mga troops, ito yung sinasabi ko sa inyong kasambahay namin ngayon dito sa bahay. O, di ba? Sabi ko sa inyo maganda ang hubog ng katawan niya. Saktong-sakto sa pagpupulis. Anak siya ng namatay kong Kuya Abram. Siya si David, ang pinakamamahal kong pamangkin. Cheers! Sabay-sabay at masayang nag-angatan ng mga baso ang mga kabaro ni Ginoong Urlides at nagsigawan ng nice to meet you kay David. Kaya kahit nahihiya ang binata ay tumango-tango lang siya sa mga yon. Hindi naman kasi talaga siya sanay sa maraming tao. Magpapaalam na sana siya sa mga yon, kaya lang ay hinigpitan na ni Tio Urlides ang pagkakaakbay sa kanya at inabot ang plastic cup na may lamang mamahaling alak. Shot muna, pamangkin. Diba, guys? Naku, Tio, hindi po ako umiinom ng alak eh. Huwag mo ako ipapaya rito. Kundi tatamaan ka sa akin. Mga kasama, siguro kailangan ng cheers ng pamangkin ko para tumagay. Sige, i-cheers natin siya. Sumang-ayon ng mga katropa ng Ginoo. Kaya wala nang naging choice si David kundi ang lagukin ang alak kahit hindi pa siya naghahapunan. Alam niyang seryoso ang tiyo niya sa sinabi nito kapag humindi siya. Kaya, kaysa tumanggi, ay nilagok na lang din niya ang alak at sumang-ayon sa takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos malunok ang alak, ay nakaramdam kagad ng pagkahilo ang binata at pagkainit ng sikmura. Tiyo, pupunta na po muna ako sa kwarto. Ay, sige na. Lumayas ka na sa paningin ko at baka mabigwasan pa kita. Nagmamadali na nga si David na umalis sa sala. Nagtungo kagad siya sa banyo at saka pasimpleng sumuka. Uminom din kagad siya ng maraming tubig para bumalik sa kanyang silid. Pero mula roon ay rinig na rinig pa rin niya ang malakas na boses ng kanyang tiyuhin at kung paano ito magpabida sa mga kainuman. Dinig na dinig niya ang pangungutya noon sa kanyang pamilya, lalo na sa yumaon niyang tatay. Tawang-tawa naman ang mga kaibigan ng Ginoo kaya napakuyom na lang ng kamao ang binata. Grabe ka mangutya sa pamilya ko. Pamilya mo rin naman yan. Pero kung hindi naman dahil sa tatay ko hindi naman siya makakapagtapos at magiging pulis. Napabuntong hinga na lang siya at nagtakip ng tenga gamit ang unan. Maya-maya pa ay nakatulog din naman siya. Mga bandang 9:00 ng gabi nang magising si David. Tahimik na sa sala, kaya marahan siyang lumabas ng kwarto at pagtingin ay wala nang ang tao roon. Nakahinga siya na maluwag. Pagdating sa sala ay nilinis niya kagad ang mga kalat hanggang sa pagdungaw niya sa bintana. May naaninag kasi siyang tao mula sa labas. Nang makita si Tio Urlides, napasuray-suray at sumisinok-sinok dahil sa kalasingan, ay lumabas kagad siya ng bahay. Inalalayan niya ang Ginoo na nakasandal sa gilid ng gate. Tiyo, tara na po sa loob. Lak ng teteng Inatid ko ba yung mga mahihinaon tropa Sabi ko sa kanila, inom pa kami. Abay, ayaw na. Tara na po sa loob at magpahinga na po kayo. Magpahinga? Anong tingin mo sa akin? Lasing? Mahilang nilalang? Hindi naman po. Ngayon mo sabihin sa akin ang lasing ako. Napatras na si David dahil pinagtulakan siya ng tiyuhin. Ilang saglit pa nga ay bumunot yun ng baril sa likuran at saka itinutok sa kanya. Natakot ang binata dahil baka magkamali ang tiyuhin sa pagkalabit ng gatilyo ng baril. Huwag kang gagalaw Kaya kong barilin yung paso na nasa kanan mo. Asyar pa naman ako. Pero kapag gumalaw ka, ligwa kang bata ka. Tiyo, tama na po. Baka makadisgrasya ho kayo. Ha?
Bakit? Minamaliit mo ba ako, ha, David? Hindi naman po sa ganun. Baka lang po makalabit niyo yung gatilyo at matamaan po ako, tiyo. Ay, ganon. So, minamaliit mo nga talaga ako. Pareho kayo ng tatay mo. Ng kuya ko. Minamaliit niyo ako pero pareho naman kayong walang narating sa buhay. Hindi na nakaimik si David. Napakuyom na lang siya ng kamao dahil sa pagkainis. Sinama na naman kasi ang tatay niya sa usapan. Ito pa naman ang isa sa pinakaayaw niya. Pasimple na rin siyang napakagat ng labi dahil sa sobrang pagtitimpi. Hanggang sa naantala sila. May kumatok kasi na matandang Ginoo sa gate. Dahil doon ay dito nabaling ang atensyon ng magtiyo. Tinapat ni Ginoong Orlides ang baril sa nasabing estrangherong matandang lalaki na tila gusgusin ng itsura. Maliit lang ito at halatang halata ang ubaning buhok. Walang galang na. Naliligaw na kasi ako dahil sa labo ng mga mata ko. Hindi ko na lamang ang daan pa uwi. Ako pala si Macrolito. Tawagin niyo na lang akong Lito. Pwede bang ituro niyo sa akin ang daan papunta sa bahay ko? Ay, pinagluloloko mo ba kung matanda ka? Paano naman namin malalaman ang bahay mong mokong ka, ha? Eh, di ka naman namin kilala eh. David, kilala mo ba siya? Hindi po, tiyo. Gago kang matanda ka. Ngayon lang din kita nakita rito sa amin eh. Siguro, magnanakaw ka, no? Minamatyagan mo ba yung grocery store namin sa kabila? Ha? Gusto mong barilin na kita ngayon? Hindi mo ba ako kilalang hayop ka? Pasensya na, bagong lipat lang ako rito at malabong mata ko. Makikisuyo sana ako na magpahatid hanggang sa amin. Kahit sa buka na lang ng tulay. Itong baril ka! Gusto mo bang ito ang magatid sa'yo, ha? Tiyo, tama na po. Kakilala ko po siya. Kaya ako na po maghahatid sa kanya. Mga buwisit! Ay nako, bahala lang kayo sa buhay nyo. Ibinabana ng Ginoo ang baril at pasuray-suray na naglakad papasok sa loob ng bahay. Hindi na siya inalalayan pa ni David dahil nagagalit lang siya. Sa halip ay tinulungan na lang ng binata si Mang Macrolito na makauwi. Pero ang totoo ay hindi naman talaga niya kilala ang nasabing matandang lalaki. Nagsinungaling lang siya sa tiyuhin kahit ngayon lang talaga niya nakita yon. Natatakot kasi siya na baka barling talaga ang estranghero. Sa kabilang banda naman, si Mang Macrolito ay isang aswang na naghahanap ng masisilo sa dakong yon. Pero totoo rin naman ang sinabi nito na bagong lipat siya sa kanilang lugar. Hinatid na ni David ang matandang lalaki at nagbago na rin ang isip nito na gawan siya ng masama. Hindi kasi siya nagdadalawang isip na iligtas ang estranghero sa kamay ng mayabang niyang tiyuhin. Mang Macrolito, hanggang dito ko na lang po kayo mahahatid sa tulay, ha? Maliwanag naman po. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Salamat, iho. Nagpanggap kang kakilala ko para hindi ako mapagdiskitahan ng tiyo mo. Opo, pasensya na po kayo kasi lasing lang po yun. Naiintindihan ko, pero sana hindi na yung maulit dahil sigurado sa ganun niyang gawain mapapahamak siya. Oo nga po eh. Ano nga palang pangalan mo? David po. Sige po, uuwi na po ako dahil baka saraduan ako ng pinto. Sige. Mag-iingat ka at salamat din pala. Tumakbo na palayo si David at pagdating sa kanila. Tama nga ang hinala niya dahil nalaka na siya ng pinto ng tiyo Orlides niya. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi ang matulog sa kubo sa gilid ng bahay. Tiniis na lang niya ang mga kagat ng lamok hanggang sa sumapit na ang umaga. Nang makita siya ni Tia Sara ay nanlaki ang mga mata ng ginang. Anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka natulog, ha? Anong oras ka na siguro nakauwi, ano? Ano po kasi,
Hindi pwede ang ganyan na ginagawa mo, David. Ilang buwan ka ba lang dito pero nagpapakita ka na ng ganyang ugali mo? Hindi po pwede sa akin yan. Oh, sorry po, tiya. Ay sige na, pumasok ka na roon at mag-almusal. Bilisan mo dahil maaga tayong magbubukas ngayon. Huwag kukubad-kubad. Hindi ka pinapasahod para magbagal-bagal. At huwag mo ring idadahilan na kabang-adak ka ng asawa ka. Simpleng napakibit na lang ng balikat ang binata bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nagpaliwanag na ang asawa naman ng tiyahin niya ang may sala. Alam niya kasing hindi rin naman maniniwala at makikinig yon sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Nagtrabaho na nga na maayos sa grocery store si David kasama si Jonathan na tila naging matalik na niyang kaibigan. Habang nagsasalansan sila ng mga bagong pasok na produkto, ay eksaktong pumasok si Mang Makrolito. At dahil sa gusgusin na matandang lalaki, pipigilan sana siya ni Jonathan pero humarang si David. Oh, bakit pre? Pagagalitan tayo ng tiya mo kapag nakita niyang may nakapasok na marungis dito. Hindi pre, kilala ko yung matanda. Taga rito yan sa atin. Taga rito? Ngayon ko lang siya nakita. Bagong lipat lang daw siya. Ikaw na muna mag-ayos nitong mga to ha. Lalapitan ko lang saglit dahil baka may kailangan. O sige, basta mag-iingat ka ha. Binalaan na kita. Mayayari tayo pareho dyan pagka nagkataon. O sige na, ako nang bahala, promise. Pagkatapik sa kaibigan, ay nilapitan na kakagad ni David si Mang Makrolito na naghahanap ng makakain. Inasis nga ng binata ang matandang lalaki. Nagkaroon din sila ng kaunting kwentuhan hanggang sa biglang dumating si Tia Sara. Pagkakita nito sa itsura ng matandang lalaki ay kitang-kitang pagtaas ng kanyang kilay. Lalo na nang makitang tila aliw na aliw pa si David sa pakikipagkwentuhan dito. David, di ba sinabihan ko na kayo na huwag kayo magpapapasok na madudungis dito sa grocery store ko? Bakit mo pinapasok yung matandang yan, ha? Anong hawak niyan? Magnanakaw ka, no? Nagtanong lang ako sa kanya kung anong mas mura dito sa Dilata. Kung ito bang isa o itong isa. Hay! Narinig ko na yung ganyan mga strategy. Kunwari pa tanong-tanong ka pang nalalaman pero may sinisilit ka na dyan sa bulsa mo? Sige David, kapkapan mo yan. Bilisan mo at tayo inis ako sa'yo. Hindi naman ako magnanakaw. Bibili ako. Meron akong pera, ito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Baka kung saan mo pa yung pinulot o dinukot. Ayaw ko mabahiran ng dumi ang tindahan ko. Bitiwan mo na yung mga dilata at lumabas ka na. Gusto mo pa yatang tawagin ko ang asawa ko na? Di mo ba nakikilala ang asawa ko? Pulis yan at gusto mong ipahuli kita ron? Natigilan na nga ang ginang dahil sinamaan siya ng tingin ni Mang Makrolito. Natakot siya dahil tila nanunuri ng buong pagkatao ang mga titig na matandang lalaki. Pagkatapos ay saka nito ibinalik sa lagayan ang mga dilatang hawak. Hindi na siya umimik. Tumalikod na lang siya at nagtuloy-tuloy palabas ng grocery store. Wala namang nagawa si David kundi pagmasdan lang palayo ang kawawang matandang lalaki. Si Jonathan naman sa pinakadulo, nakatingin lang at napapailing habang nagpapatuloy sa pag-aayos ng iba pang produkto. Hindi ba sinabihan na kita? Ilang beses na kitang pinaalalahanan sa unang rule ko dito sa tindahan. Huwag na huwag magpapapasok ng maruraming tao. Mahirap bang intindihin yon? Pasensya na po, tiya. Naawa po kasi ako sa tao. Naawa? Anak ka talaga ng kamote, oh? Paano kung magnanakaw yan? Di tayo naman ang nawalan ngayon. Sino mapiperwisyo? Di ba pare-pareho tayo rito? Kapag may nawalang paninda dyan, iaawas ko sa sahod mo. Di ka marunong makinig. Pareho ka talaga ng nanay mo. Huwag niyo naman pong idamay si nanay rito. Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman ang sinasabi ko, Kaya hanggang ngayon, hindi kayo makaangat-angat sa buhay kasi mas inuuna nyo ang awa. Hindi kayo mapapakain ng awa ninyo, no? Gusto mo ba na magaya ka sa matandang yon na parang palaboy at gusgusin? Sa bagay, nahahawig naman ang itsura mo sa matandang lalaki na yan. Kung hindi ka pa napunta rito sa amin, baka hindi ka pa lilinis ng ganyan.
Magtrabaho ka na nga ron. At huwag ka munang magpapakita sa akin sa maghapon ha, para mawalang inis ko sa'yo. Sige po, tiha. Nagtungo na sa likuran si David at sinamahan si Jonathan sa pag-aayos ng ibang produkto. Pasimple naman siyang tinapik-tapik sa balikat ng kaibigan bilang pag-aalo. Sabi ko naman kasi sa iyo, pre. Pati ba naman ikaw? Sisisihin din ako? Hindi naman kita sinisisi dahil hindi naman masama yung ginawa mo eh. Pinaalalahanan lang kita dahil alam mo naman ng kakaibang ugali ng tiyahin mo. Hindi ko siya tiyahin. Amo ko siya. Hindi naman pamangkin ang tingin niya sa akin eh, kundi isang mahirap na empleyado. Kahit anong gawin mo, pagbalib-baliktarin mo man ang mundo, tiyahin mo pa rin siya dahil asawa siya ng tiyo mo, na kapatid ng tatay mo. Ay nako, hindi naman ganun ang turing nila sa amin eh. Narinig mo naman kung paano nila kami maliitin ng nanay ko, di ba? Hayaan ko na nga. Wala naman ako mapapala kung ganito. Magtatrabaho na lang ako at sasahod. Mas maigi pag ganun ang gawin ko. Tama. Huwag mo nang pansinin niyang tiya at tiyo mo. Mga mayayabang at matapobre. Nagpatuloy na nga silang dalawa sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang maghapon. Pagbalik niya sa bahay ng mga kaanak, pupunta sana siya sa kusina para kumain. Ang kaso lang ay narinig niyang nag-uusap ang mag-asawa at alam niyang patungkol sa kanya ang usapan. Sinabi ko naman sa iyo na kahit anong gawin sa pobreng yon eh, hindi aasa yun ng katulad natin. Tingnan mo ba naman, nagpapasok ng maraming tao sa tindahan. Mabuti na lang eh, pinaalis ko kagad dahil baka kung magkataon eh, makontamina pa yung mga paninda ko. Ay nako, pagsabi-sabihan mo nga yung pamangkin mo dahil kapag inulit niya pa yan eh, pababalikin ko yan doon sa kanila. Magsasama-sama sila ng nanay at kapatid niyang mga mahihirap, mga hampas lupa. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Huwag mo lang pagsabihan. Turuan mo rin ang leksyon. Sampulan mo. Malaki naman ang katawan nun eh. Kapag nakatanggap ng suntok sa sikmura yun eh, baka sakaling hindi na umulit. Saka na, kapag naka-strike to na. Napaismid na lang si David saka nagdire-diretso sa kwarto. Hindi na siya nagapunan at nagkulong na lang sa loob ng kwarto dahil sa sama ng loob. Gusto niyang magalit at umiyak dahil nadamay na naman ang kanyang pamilya. Pero pinigil na lang din niya ang sarili habang napapakuyom ng mga kamao. Gusto ko na talagang umalis sa lugar na to eh. Makaipon lang talaga ako ng sapat na pera. Lalayasan ko na itong mga taong to. Kung hindi lang naman talaga masama ang magnakaw eh. Patagal ko na rin ginawa. Ay naku, patawarin na lang talaga ako ng Diyos. Sinuwatan niya rin ang sarili sa iba pang naisip na hindi magandang gawin. Hanggang nauwi na rin siya sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos noon ay nakatulog siya ng mahimbing hanggang sa sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Naalimpungatan si David dahil sa meron siyang narinig na ingay sa bandang kusina. Pagkalabas kasi ng kwarto niya ay kusina na kaagad, kaya dinig na dinig niya kapag may tao roon. Napapakunot siya ng noo na bumangon sa kama at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Nagulat siya nang makitang kalat-kalat ang lamesa at may tao na tila nakaupo roon habang may kung anong kinakain. Dahil sa nakapatay ang ilaw, kaya hindi niya nakilala kung sino yon. Sasawayin at tatanungin niya sana kung sino ang nasabing nilalang, pero nang humarap ito sa kanya, ganun na lang ang gulat ng binata. Tumambad kasi ang mapupulang mga mata ng nasabing nilalang. Bukod dito ay nakarinig din siya ng mahina at pagaralgal na ungol, kaya napatras siya pabalik sa pintuan ng kwarto niya. May nanlob sa atin, tiyo! Tiya! Nagulat din ng hindi nakikilalang nilalang, kaya tumalon ito mula sa lamesa. Dahilan para mahawi ang naiwang pinggan na naroon. Nabasag yun ang mahulog sa sahig na siyang naging dahilan ng pagkagising ng mag-asawang kaaya. Dali-daling tumungo si Tio Orlide sa kusina, dala ang kanyang baril. Kasunod niya ang asawang halatang naalimpungatan lang. Samantalang ang nilalang ay nakalabas na ng bahay.
Dumaan siya mula sa maliit na butas sa dating pinaglalagyan ng ventilation ng kusina. Nasira kasi ito kamakailan at bukas pa sana aayusin. Pagpindot ng lalaking pulis sa switch ng ilaw ay tumambad na nga sa kanila ang kalat sa kusina. Kasama na rito ang nabasag na pinggan. Anong nangyari dito? Nasaan yung nanloob? Nakatakas na po, tiyo. Ha? Paano? Saan siya dumaan, ha? Doon po sa ventilation. Ano? Pinaglololoko mo ba ako? Paano magkakasya yun dyan? Ang let-let yan. Diyan ko po talaga nakita, tiyo eh. Sinungaling ka! Tiningnan ko tong pinto sa likod. Nakalak naman. Kaya paano makakapasok yung sinasabi mong nanloob dito? Hindi ko po alam, tiya. Pero paglabas ko po ng kwarto, nakita ko po talaga siya kanina na kumakain ng nakatakip na ulan dyan sa lamesa. Tapos, tumunon po siya dyan sa butas. Namumula pa nga po yung mga mata niya eh. Orle, kausapin mo nga yung pamangkin mo. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi dyan baka ako pang makasakit dyan. Nag-a-addict yata eh. Siguro dahil pinagalitan ko siya kanina kaya gumaganti yan at naisipang magwala-wala rito sa kusina. Totoo po yung sinabi ko, tiya. Maniwala po kayo sa akin. Halika nga ritong lalaki ka. Bago pa makapalag si David, ay kinwelyuhan na siya ng tiyuhin habang nakatutok ang baril sa kaliwa niyang pisngi. Mas lalo siyang natakot kaya nag-angat lang siya ng mga kamay habang napapaiyak na. Pagkatapos ay pumasok sila sa tinutulugan niyang kwarto. Ikinandado ng Ginoo ang pinto at saka siya binigyan ng malakas na suntok sa sikmura. Napalod si David at napasukan ng tubig sa sobrang sakit ng nararamdaman. Halos mamilipit siya dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanyang sikmura. Totoo ba yung sinabi ng tiya mo? Nag-a-addict ka na ba? Hindi po, tiyo. Totoo po talaga yung nakita ko kanina. Meron po talagang nanlupo rito sa bahay. Ay, gago ka. Tanga lang ka maniniwala sa'yo, no? Gumaganti ka ba dahil sa napagsabihan ka lang ng tiya Sara mo kanina? Ha? Sagot! Hindi po. Kapag inuulit mo pa tong kalokohan mo, hindi lang sapak sa sikmura ang mapapala mo sa akin. At kapag nalaman kong nag-a-addict ka na rin, nakikita mo tong baril ko, ipuputok ko sa noo mo to. Mas okay na isauli kita sa inyo ng bangkay kesa malulong ka sa pinagbabawal na droga. Hindi naman po ako nag-a-addict, tiyo eh. Patunayan mo! Tumayo ka na dyan at ilikpit mo yung mga kalat na ginawa mo sa kusina. At mag-uusap pa tayo ha. Bukas! Wisit ka. Pinulabog mo yung pagtulog namin para sa kalokohan mong ito. Lumabas na ng silidang Ginoo pero hindi kagad tumayo si David. Iniinda niya pa rin kasi ang sakit ng sikmura. At habang nakayukod ay naririnig na naman niya ang mag-asawa na tila nagtatalo. Doon ay tuluyan na siyang napaluha pero tahimik lang. Tumigil lang siya at tumayo nang hindi na niya naririnig ang boses ng dalawa. Katulad ng sinabi ng tiyuhin, niligpit na nga niya ang mga kalat bago bumalik sa kanyang silid at nagpahinga. Pagsapit ng umaga, sermon mula kay Tia Sara ang naging almusal niya. Wala na kasi ang kanyang tiyuhin dahil maaga itong nagpunta sa police station. Meron kasing nabalita na isang bahay na pinasok daw ng kung anong nilalang. Kamuntikan na noon na mapatay ang sanggol na ilang buwan pa lang nakapapanganak. At base sa ulat ng mga saksi sa loob ng bahay, halos katulad ng pagkakadescribe ni David ang nakita nila. Kaya napaisip din si Ginoong Urlides sa sinabi ng pamangkin. Samantala sa bahay ay halos hindi manamnam ng matipunong binata ang pagkain. Dahil panayang dakdak sa kanya ng Tia Sara niya. Pinipilit niyang wag nang intindihin ang mga salita pero hindi maiwasang hindi siya masaktan dahil palaging isinasama ang kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid. Wala naman kaming ginawang masama sa iyo Lalo na sa pamilya mo, David. Pinag-aral kita dito noon pero anong ginawa mo? Umuwi ka sa inyo dahil mas gusto mo na maging tambay ka. Kung sumunod ka lang sa akin, di sana baka pareho na kayo ni Solomon na nasa ibang bansa. Ngayon naman tinanggap kita ulit dito dahil sa pakiusap ng asawa ko.
Kahit ang totoo nag-aalangan ako dahil sa ginawa mo noon. Pero tinanggap pa rin kita. Ngayon, ano tong ginawa mo sa amin? Napagalitan lang kita tapos gumanti ka na kagad ng ganito? Hindi naman po ako gumaganti, tiya. Totoo po talaga yung nakita ko kaninang madaling araw. Nagdadaylan ka pa? Hindi po, tiya. Hindi po ako nagdadaylan. Totoo po talaga yun, promise. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako pinalaking sinungaling ng tatay at nanay ko. Hindi ka pinalaking sinungaling? Hoy, wag mo nga akong patawanin. Ano ngayon ang ginawa mong to? Di ba nagsisinungaling ka sa akin? Nagmana ka lang talaga sa kagaspangan ng nanay at tatay mo. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit parang isinumpa yung bunso mo kapatid Pwede po bang wag niyo na pong pagsalita ng ganyan ng kapatid ko? Inosente po si Eliab. Wala siyang kinalaman sa nangyayari sa paligid niya. Kaya kung pwede lang po irespeto niyo po sana siya. At may lakas ka na ng loob ngayon sumagot-sagot ng ganyan sa akin, ha? Hindi naman po ako sumasagot sa inyo, tiya. Pinapaliwanagan ko lang naman po kayo. Ganyan mga twira ng mga taong walang pinag-aralan. Hindi na ako talaga nagtataka kaya hindi ako nagtataka na mananatili kayong dukha. Wala ka rin talaga respeto Pareho kayo ng nanay mo. Kung gusto niyo pong manatili yung respeto ko sa inyo, kayo pong mauna sa pagrespeto sa ibang tao. Walang ginagawang masama sa inyo mga magulang ko, lalo na ang bunso kong kapatid. Kaya wala po kayong karapatan na insultuhin sila. Oo, at pinapasahod niyo ako dito at pinatitira. Pero pinagpapaguran ko mga yun. At hindi yun libre, tiya. Aba, sira ulo kang gago Sa susunod na magbikas pa kayo ng hindi maganda laban sa nanay at kapatid ko, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Pagalit niyang itinusok ang tinidor sa mesa at bumaon ito ng bahagya. Nakipagtitigan siya sa tiyahin hanggang sa makita niya ang takot sa mga mata nun. Pagkatapos ay tumayo na siya at naglakad palabas ng kusina. Hindi naman makapaniwala ang ginang sa nangyari. Hindi niya kasi sukat akalain na sasagutin siya ng ganoon ni David. Napainom na lang siya ng tubig dahil sa tensyon na nararamdaman. Natakot din kasi siya dahil sa determinadong titig ng pamangkin. Lumipas ang mga oras. Tumawag si Ginoong Orlides sa kanyang asawa at sinabing sa susunod na araw na sila uuwi dahil sa dami ng inaasikaso. Dahil dito ay mas lalong kinabahan si Ginang Sara dahil dalawa lang sila ni David sa bahay. Sa kabutihang palad naman ay hindi sila nagtagpo sa bahay. At kahit sa grocery store ay sinadyang iwasan ng ginang ang pamangkin. Martes ng umaga. Habang abala sa paglilinis ng store ay dumating na si Jonathan na may dalang balita. Tol, alam mo ba yung chismis ngayon dito sa barangay? Ay nako, wala na akong panahon ngayon dyan, tol. Ang seryoso mo naman sa buhay masyado. Teka, may nangyari na naman ba? Sinaktan ka na naman ba ng tiyuhin mo? Katulad nung nakaraang sinabi mo? Hindi naman. Pansin ko lang na parang umiiwas si Tia sa akin Natakot siguro. Sino ba namang hindi iiwas kung sabihin mo na sa susunod na magbigkas pa kayo ng hindi maganda laban sa nanay at kapatid ko hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Tapos, binanata mo pa ng tinidor moment mo. Ayos ka rin no? Manahimik ka nga dyan. Baka biglang pumasok yun at marinig pa tayo dito. Di gamitin mo ulit yung tinidor. Sira ulo. Ang inaalala ko, baka mamaya sinabi niya sa tiyo ko yun. Pagbalik noon, siguradong yari na naman ako. Yun nga rin ang inaalala ko sa iyo Mag-iingat ka tol Pulis patola pa naman yung tiyo Urli mo. Ang dami na nga niyang kaaway dito sa atin dahil sa kayabangan at kagaspangan ng ugali. Porke may baril akala mo kung sino nang umaste Okay lang nasaktan nila ako. Basta wag ko lang marinig na may masabi silang hindi maganda sa mga magulang ko, lalo na sa kapatid ko. Baka sa susunod talaga, makipagpatayan na talaga ako sa kanila. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Ay naku, change topic na nga tayo. Makinig ka kasi sa ikukwento ko. Kasi may nabalita ngayon doon nga sa kapitbahay namin. May pumasok din daw sa bahay nila tapos yung alaga nilang pusa, yun ang pinagdiskitahan.
Yung kinukwento mong nilalang na namumuling mga mata, ganun na ganun din ang pagkaka-describe nila. Ha? Talaga? Oo! Ang kumakalat tuloy na kwento-kwento ngayon may aswang dito sa barangay. Yung pinaghinala ang suspek, si Aling Bering. Yung matagal ng matanda na nakatira dito na sinasabing may lahing aswang araw. Umalis lang kasi yun tapos kababalik lang pala nung nakaraang buwan. Aswang? May aswang pa ba sa ganitong lugar? Isibilisado na tong barangay Probinsya pa rin naman to, pre. Kaya usong-uso pa rin yung mga aswang-aswang na yan. Naisip ko nga di ba ang sabi mo, nagkasya yun dun sa ventilation ng kusina nyo? Di ba, yung mga aswang may kakaya naman talaga na magpalit sila ng anyo? Baka ganun ang ginawa niya para makapasok sa bahay nyo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo Kung siguro nandun tayo sa lugar namin, posible yung aswang-aswang. Pero kung dito, ewan ko na lang din Pero kung totoo man yung aswang na yan, sana yung masasama na lang yung inaaswang niya, no? Katulad na lang ng tiyo at tiya ko. Ayos Pero magandang ideya yun Natigilan na sila sa pag-uusap dahil dumating na si Tia Sara. Kasama ng ginang ang mga amiga niya at nang makita si David ay pasimpleng napasimangot bago nakipagtawanan sa mga kasama. Nagpatuloy na lang ang dalawang binata na kunwari may ginagawa pero nagkukwentuhan lang din. Pinakikinggan nila ang usapan ng mga iyon na patungkol nga sa kumakalat ngayon na balita sa kanilang barangay. Ang huling balita ay natamaan nga raw ng barilang sinasabing nilalang na hindi matukoy. Pero nang tingnan kong may sugat si Aling Bering ay wala naman daw silang nakita. Kaya nawala ng hinala ng mga tao sa nasabing matanda. Maya-maya pa, pagkatapos mananghalian ay umuwi na muna si David dahil kailangan niyang magbanyo. Isinama niya si Jonathan dahil wala naman ang tiyahin niya na alas 5 pa ng hapon ng uwi. Subalit, bago pumasok sa gate, ay nakita niya mula sa hindi kalayuan si Mang Makrolito. Kitang-kita sa mukha nun ang pagkahapo kaya naawa siya. Tol, una ka na sa loob ng bahay. Diretso ka na lang dun sa kwarto ko Dating gawi. O sige, tol. Pagkapasok ni Jonathan sa loob ng bahay ay nilipitan kagad ni David ang matandang lalaki para kausapin. Mang Lito, okay lang po ba kayo? Parang namumutla po mukha nyo. Ayos lang ako. Ikaw pala yan, David. Medyo nangihina lang dahil sa gutom. Ay, teka lang po. Kukuha ko ng pagkain sa bahay. Saglit lang po Huwag kayong aalis dito. Dali-dali ngang kumuha ng makakain ng matipunong binata. Paglabas ay nakita niyang naglalakad na palayo si Mang Makrolito. Hinabol niya yon hanggang sa maabutan ito. Binigay niya kagad ang pagkain na ikinatuwa ng matandang lalaki. Ito po kumain na po muna kayo. Sa bahay na lang siguro, iha. Medyo hindi talaga magandang pakiramdam ko ng ilang araw na. Sige po. Sasamahan ko na lang po kayo. David, salamat sa iyo Napakabait mong bata. Siguradong maganda ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Tama po kayo. Mababait ang mga magulang ko Malayong-malayo sa ugali ng tiyuhin at tiyahin ko. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa makarating sa tulay. Sinamahan na nga ni David ang matandang lalaki sa silong kung saan ito nananahan sa maliit na barong-barong. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng awa para kay Mang Makrolito dahil sa kanyang nalaman. Halos gigiba na rin ang tirahan nito. Pati ang mga gamit ay halos lumang-luma na. Nang makaupo na, ay pinakain niya kagad yon para makabawi ng lakas. Pero habang umiikot ang tingin niya sa paligid ng sirasirang bahay, ay mas lalo siyang naawa. Wala po ba kayong ibang kamag-anak, Mang Lito? Nag-iisa na lang ako sa buhay. Okay lang po bang malaman kung anong nangyari sa mga kaanak niyo? Naubos na silang lahat. Ako na lang ang natira. Naubos? Muli niyang sinubuan ng matandang lalaki at pag-angat nito ng kaliwang kamay,
para mag-inat ay sa kanya napansin ang nakabendang bahagi. Napaisip siya at nagtaka kung bakit may sugat yon sa bahaging yon. May sugat po kayo sa kaliwang braso? Na paano po yan? Siguro po kaya masama ang pakiramdam nyo dahil ho dyan. Alam mo naman kapag tumatanda na, sumabit yan habang naglalakad ako dyan pababa. Naku po, magpa-check up po kayo, Mang Lito. Gagaling naman to. Kaya wag mo na akong alalahanin. Mukhang malala po base sa itsura nyo. Pwede po bang makita? Pwede bang wag ka na munang maraming tanong? Ay, pasensya na po. Umalis ka na muna, pakiusap. Salamat sa tulong mo at sa pagkain pero kaya ko na ang sarili ko. Napakibit-balikat na lamang si David habang napapabuntong hininga. At bilang respeto ay lumabas na siya ng bahay kahit ang totoo ay nagtataka siya dahil sa inasal na matandang lalaki. Habang naglalakad tuloy pa uwi ay napaisip na lang siya na matindi. Para na naman niyang kinakausap ang sarili. Nasabi ba akong hindi maganda? Ba't kaya naging ganun ang pakikitungo ni Mang Lito? Ay, nako. Sana maging ayos lang siya. Dadalan ko na lang siya mamayang gabi ng makakain para makasiguro. Bumalik na siya sa loob ng bahay at saka nagbanyo. Pagkatapos ay saglit lang siyang nagpahinga bago bumalik sa pagtatrabaho. Mabilis na naman ang paglipas ng oras. Pasado 10:00 ng gabi, pagkatapos niya magsara ng grocery store ay nagiwalay na sila ng landas ni Jonathan. Pag-uwi ng bahay, tahimik ang paligid. Wala pa rin kasi ang tiyuhin niya. Kaya hindi pa rin naglalakas ng loob na lumabas ang tiya Sara niya. Pero pabor sa kanya yon. Nagdire-diretso siya sa kusina para magapunan. Ang kaso ay sinadya talaga ng tiyahin niyang hindi magluto. Ay nako, grabe talaga si tiya Sara. Habang napapailing, ay nagluto na lang muna siya ng kanin at naghanda ng dilata. Nang kakain na siya, naalala niya si Mang Makrolito. Dali-dali siyang naghanda ng isa pang pagkain at binalot ito. Pagkatapos ay pasimple siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa sira-sirang kubo ng nasabing matandang lalaki. Pasado 11:00 na yon, kaya madilim na sa bandang tulay. Hindi niya tuloy makita ang daan kaya nagdahan-dahan na lang siya. Ay, dapat pala nagdala ako ng flashlight. Anak ng tupang kalbo. Nadulas siya at nagtuloy-tuloy hanggang sa ibaba. Hindi naman siya masyadong nasaktan dahil damuhan ng pinaghulugan niya. Pagtayo ay eksaktong nakarinig siya ng alulong ng kung anong nilalang mula sa hindi kalayuan. Ayaw na sana niyang pansinin yon pero sadyang nakakakilabot ang tunog. Kaya habang naglalakad ay pasimple siyang napayakap sa sarili. Nang marating na ang tapat ng barong-barong ay napabuntong hininga muna siya bago naglakas ng loob na magsalita. Tao po? Mang Lito? Gising pa po ba kayo? Mang Lito? Walang sumasagot kaya mas nilakasan pa niya ang pagtawag pero nanatiling mahinahon. Mang Lito? Tao po? Gising pa po kayo? Pasensya na po kung gabi na ako pumunta. Ngayon lang po kasi ako naka-iska po kay tiya May dala po akong pagkain para sa inyo, katulad ng pangako ko kanina. Wala pa rin sumasagot kaya medyo nag-aalala na ang binata. Naisip niya kasi na sa lagay kanina ng matandang lalaki ay baka may masama nang nangyari dito. Naku, wag naman sana, Mang Lito. Mang Lito, papasok na po ako ha. Pasensya na po talaga sa istorbo. Ha? Nakabukas naman kasi ang pinto dahil hindi na nasasara. Kaya pumasok na kaagad siya. Pero pagdating sa loob ay tanging nakasinding gasera lang ang naabutan niya. Wala ang presensya ng hinahanap niyang matandang lalaki. Kaya napakunot siya ng noo. Saan nagpunta yung si Mang Lito? Eksakto pagkatapos niya yung sabihin, ay muli niyang narinig ang nakakatakot na alulong ng kung anong nilalang.
Otomatikong nangilabot ang katawan niya, kaya napadungaw siya sa sirasirang butas. At mula sa hindi kalayuan ay meron siyang nasipat na anino. Mabilis lang yung nawala sa dilim at muling sinundan ng nakakakilabot na alulong. Dahil dito ay nataranta siyang lumabas ng bahay. At doon nga mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang namumulang mga mata ng isang nilalang. Natigilan siya at napatingin sa nasabing nilalang. Doon niya rin biglang naalala ang nakitang nilalang na pumasok sa kanilang bahay. Siya yung nilalang na pumasok sa bahay namin. Kung ganun, totoo nga ang aswang. Lumundag ang nasabing nilalang at lumapit pa sa kanya ng ilang metro. Pagkatapos ay umaangil-angil to at sumisinghot-singhot sa hangin. Nang maamoy na ang hawak niyang supot, ay biglang bumagsik ang mga mata ng nasabing nilalang. Dahil dito ay tila naglaway ito hanggang sa akma ng susugod. Nagmadali naman si David na tumakbo paakyat sa itaas habang sumisigaw ng saklolo. Yun nga lang, dahil malayo ang mga kabayan sa bandang tulay, kaya wala ring nakakarinig sa kanyang boses. Sa kabutihang palad ay nakabalik siya sa itaas at nagmamadaling tumakbo pa uwi sa kanila. Ang kaso lang ay patuloy siyang sinundan ng aswang, kaya halos hindi siya magkandaugaga. Ilang beses siyang nadapa pero hindi niya alintana ang sakit ng sugat. Mas nakatuon siya sa pagtakas sa nakakatakot na nilalang. Hanggang sa dala na rin ng kaba at taranta ay nabitiwan niya ang supot ng pagkain na ibibigay sana niya kay Mang Makrilito. Babalikan pa sana niya ito pero sinunggaban na ito ng halimaw. Napatras siya at napakunot ng noo. Habang pinagmamasdan kung paano lantakan ng pagkain at sa pamamagitan ng liwanag na nanggagaling sa kumukuti-kutitap na bituin, ay unti-unti niyang naanhinig ang nasabing nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkakita sa benda nito sa kaliwang braso, doon niya rin napagtanto ang isang bagay. Mang Lito? Napalingon kay David ang halimaw dahil katatapos lang nitong masimot ang laman ng supot. Sinubukang umatras ng binata pero parang naniga sa mga kalamnan niya sa hita. Ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod, kaya napatingin siya rito at napahawak. Ano ba? Gumalaw ka! Pasaway ka naman, binti ka oh! Kumilos ka uy! Paparating na si iyong aswang! Lumundag na ang nasabing nilalang at sa kabutihang palad ay kaagad niyang naikilos ang sarili. Dali-dali siyang tumakbo at sisigaw na ulit sana siya ng tulong, subalit naisipan niya kapag nalaman ni Tia Sara na nasa labas siya ay sigurado magagalit na naman to at mapagkakamalan pa siya. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na pag-ungol ng nasabing aswang. Madapa-dapa naman si David dahil sa taranta at nang malapit na sa kanilang bahay ay saka siya nakarinig ng tunog ng sasakyan. Napahinto siya dahil sa nakakasilaw na liwanag nito. Paghinto ng kotse ay kaagad lumabas si Ginoong Orlides. At nagtataka na makita siya. David? Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Tiyo, may aswang! Aswang? Nag-aadi ka ba talaga, ha? Nagsasabi po ako ng totoo, Tiyo. Yun po, oh! Kitang-kita nga ng nasabing pulis ang itsura ng nilalang na humahabol kay David. Nanlilisik ang mga mata nitong pulang-pula. Lubog ang ilong na parang sa paniki. Nakausli ang matatalim na mga ngipin at ang dilang mahaba na naglalaway. Napakapangit ang mukha nito at ang balat ay nangingintab sa pagkaitim na tila ba nakadikit sa kanyang dibdib. Kagad bumunot ang Ginoo ng kanyang baril at pinaputukan ang nasabing aswang. Dahil dito ay nabulaho ang mga taga-barangay. Nagising din si Ginang Sara na napadungaw sa bintana. Galit na umangil ang aswang habang umiiwas sa pagbaril sa kanya. At pagkatapos ng marami-rami na ang mga tao, ay bigla na lang tumakas sa dilim. Hindi na nasundan pa ni Ginoong Orlides dahil pinigil na siya ng asawa na kalalabas lang ng bakuran. Dahil sa nangyaring yon, ay napag-alaman nga ng buong barangay na totoo ang aswang
Marami ang natakot pero nangako naman ang kapitan na magsasagawa ng mahigpit na curfew hanggang mahuli ang naghahasik ng lagim. Pagkatapos nga ng kaganapang ito ay tila sumikat din si David. Mas dumami tuloy ang dumarayo sa grocery store kaya mas naging mabenta rin ang nasabing tindahan. Ikinatuwa ito ni Aling Sara pero sa tuwing makikita niya ang pamangkin ay naiinis pa rin siya. Tol, grabe. Halos kilalang kilala ka na ng mga taga rito sa atin ah. Kapag sumikat ka, huwag mo kong kakalimutan ah. Para ka naman tanga dyan. Kapag sumikat ka dyan, magiging artista ako dahil lang sa nakaharap ako ng aswang? May mga ganun namang nangyayari ah. Baka malay mo, ma-feature ka rin sa sikat na horror show ng Pamela Clamil at Kabanong. Alam ko magpa-podcast sila eh. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Nagpatuloy na sila sa pagtatrabaho pero palaging naiisip ni David kung sino nga ba talaga ang aswang. Pinaghihinalaan na kasi talaga niya si Mang Makrolito, kaya lang ay wala pa siyang sapat na katibayan. Kaya pagsapit ng gabi, habang tulog na ang kanyang tiyo at tiya, pumuslit na naman siya sa bahay at muling tumungo sa sirasirang bahay na matandang lalaki. Marahan at maingat na naman siyang nagmasid-masid sa paligid, hanggang sa maramdaman niyang merong tao sa likuran. Dali-dali siyang napatras at tatakbo na sana palayo. Subalit nang makita niya si Mang Makrolito ay natigilan siya. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Mang Lito, okay na po bang lagay niyo? Sabi ko naman sa iyo, ilang araw lang gagaling na ako. Ikaw, bakit ka na naman nagmamasid-masid dito sa palibot ng bahay ko? May curfew ngayon, at kapag nahuli ka ng mga tanod siguradong yari ka na naman sa tiyo at tiya ba? Ano po kasi, may gusto lang sana akong kumpirmahin. Gusto mong malaman kung aswang ako, hindi? Po? Doon tayo sa loob ng bahay ko mag-usap. Tara! Pagdating nila sa loob, ay pinaupo siya ni Mang Makrolito sa nilulumot na bangko. Pagkatapos ay naupo naman na matandang Ginoo sa lumang papag. Tumingin sa kanya yon ng seryoso kaya nailang ang binata at binaling sa iba ang mga mata. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang nakatatandang lalaki. Tama ang hinala mo. Aswang ako. Ano po? Pero lilidawin ko lang. Hindi ako ginakala mong masamang aswang. Bakit niyo po ko inatake nun? Sigurado ka bang inatake kita? O yun lang ang tingin mo dahil isa kong aswang? Wala akong natatandang inatake kita, David. Ang pakay ko lang ay ang pagkain dala mo. Pero sinundan niyo po ko eh. Dahil tinataboy kita. Pero ngayon, wala na rin namang saysay para itago ko sa iyo ang totoo kong pagkatao. Papatayin niyo na po ko? Kung gusto kitang gawa ng masama, noon ko pa sana ginawa. Hindi ako basta-basta pumapatay ng mga tao. Lalo na kung wala namang ginagawang masama sa akin. Yung mga nababalitaan nyo ng mga pagsalakay na ginawa ko, wala naman akong sinasalakay na kahit sinong tao. Lahat, puro tira-tirang pagkain lang. Isa kong kiwig na may kakayaan mag-anyong baboy, aso at pusa, at natural na aswang. Kung ganun, kayo po yung pusa, aso at baboy na nakikita ko madalas na pag-alagala sa gabi? Oo, ako nga yun. Ang pagiging pusa ang pinakapaborito kong pagpapalit ng anyo sa lahat. Kaya sa tuwing pumapasok ako sa mga bahay-bahay para kumuha ng natitirang ulam, doon ako na pagkakamalang pusang ligaw. Nagpapalit lang ako bilang isang aswang kapag nalalagay na ako sa alanganin katulad ng engkwentro ko sa tiyuhin mo. Opo, ngayon naiintindihan ko na po. Pero bakit niyo po sinasabi sa akin to? Dahil naaawa rin ako sa iyo sa kabilang banda. Kung gusto mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Nakikita ko ang paghihirap mo sa kamay ng mga tiyo at tiya mo. Nagtitiis ka lang din dahil sa pamilya mong nangangailangan. Amoy na amoy ko ang matinding sama ng loob sa iyo para sa kanila. Kaya kung anong gusto mong mangyari, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na bigyan sila ng leksyon. Pero ano pong gagawin nyo kay tiyo at tiya kung sakali?
Tadhana na lang din ang makapagsasabi. Basta, magsabi ka lang anumang oras kung makapagdesisyon ka na. Sige na, bumalik ka na sa inyo bago pa man malaman ng mga kaanak mo na wala ka sa kwarto mo. Pagkatango ay maingat na ngang umuwi ng bahay si David at pagdating sa kwarto niya ay hindi kagad siya nakatulog. Pinag-isipan niyang mabuti ang suwestyon ni Mang Makrolito na isa palang aswang na kiwig. Pinagmuni-munihan niya ang mga bagay-bagay hanggang sa mauwi siya sa isang konklusyon na hindi magandang gumawa ng masama laban sa kapwa kahit pa ito ay paulit-ulit siyang hinahamak. Kinabukasan, maganang nagtrabaho si David kasama si Jonathan. Subalit walang ano-ano ay pagalit na pumasok sa tindahan si Tia Sara. Nagtataka silang nagkatinginan ng katrabaho hanggang sa nagulat sila pareho dahil sinampal siya ng ginang. Bakit po, Tia? Anong bakit, ha? Nagmamang-maangang ka pang hayop ka? Nawawalang isa sa paborito kong alahas sa kwarto. Sino pa ba magnanakaw noon? Alangan namang ang asawa ko? Po, hindi naman po ako nakapasok sa kwarto niyo ni isang beses. May magnanakaw bang umaamin sa kasalanan, ha? Hindi na nagawang makasagot na matipunong binata dahil makailang beses siyang pinaghahampas ng tiyahin. Sinalag niya lang ang mga ito. Si Jonathan naman ay gustong umawat pero pinangungunahan din ng takot na baka masisante. At ilang saglit pa nga ay nakarinig na sila sa labas ng tunog ng sasakyan. Maya-maya ay pumasok na nga sa loob si Ginoong Orlides. Dali-dali itong lumapit at inundayan ng suntok si David sa muka at sikmura. Ilang beses siyang pinagsusuntok ng tiyuhin hanggang sa masugatan na siya sa muka. Sinubukan niya namang lumabang pero bumunot na ng baril ang Ginoo at itinutok sa kanya. Ilabas mo na yung ninakaw mong alahas. Ipuputo ko sa iyo itong hinayupak ka. Wala nga po akong ninakaw, Tiyo. Hindi ko po magagawa yun sa inyo. Gago ka. Paano yun mawawala na parang bula sa lagayan ng alahas ng asawa ko? Wala po talaga akong ninanakaw. Hoy, ikaw Jonathan. Kasabot ka nitong hayop kong pamangkin, ano? Umami ka na, kung hindi pati ikaw madadamay dito. Hindi po, sir. Ma'am, wala po talaga akong alam. Ayaw nyo talagang umamin, ha? Pero alam ko po kung saan tinago ni David yung alahas ni Ma'am Sarah. Nanlaki ang mga mata ni David matapos yung sabihin ni Jonathan. Gulat na gulat talaga siya at hindi halos makagalaw sa kinatatayuan habang sinasamahan ng malusog na lalaki ang tiyuhin niya sa stockroom ng tindahan. Maya-maya pa'y bumalik na ang dalawa tanga ng nasabing alahas. Todo iyak naman si Jonathan habang humihingi ng tawad. At kitang-kita sa mga mata nito ang matinding kasinungalingan. Kinuha niya po yan nung nakaraan pa. Nakita ko lang po yan dun sa pinagtataguan niya. Sinabihan ko na nga po siya na ibalik pero nagagalit po siya sa akin eh. Tinatakot niya rin ako na idadamay kapag sinabi ko sa inyo. Plano na po kasi niyang umalis dito tapos dadalhin niya yan. Tapos magnanakaw pa raw siya sa vault ninyo. Uy, ano pinagsasabi mo, Jonathan? Puro yan kasi nungalingan. Tama na, David. Ikaw ang kumuha niyan eh. Nung pinapasok kita sa bahay nung araw na yon. Matagal na ako nagtatrabaho sa tindahan na to. Ni isang beses, hindi ko nagawang mangupit ni piso. Kaya mabuti na lang din na nangyari to para malaman ng tiyo at tiya mo ang totoo. Umami ka na, dahil buko na ang sikreto mo. Pasensya na tol dahil hindi ko kayang mabuhay ng ganyan. Napayak na lang si David dahil sa pagtatraidor ng inakala niyang kaibigan. At dahil dito ay mas lalong nagalit ang mag-asawa sa kanya. Makailang beses pa siyang binugbog ng tiyuhin hanggang sa magka-black eye na siya at dumugo ang nguso. Tumigil lang ang Ginoo nang makitang duguan na ang kanyang noo. Matapos pukpukin ng baril, nanikluhod din si Jonathan at pinagbigyan naman siya at pinaniwalaan sa kanyang kasinungalingan, kaya napawalang sala siya. Dahil sa nangyari ay ikinulong si David sa kanyang kwarto. Sa tuwing papasok doon ng kanyang tiyuhin ay panay pambubugbog ang natatamo niya. Kapag naman ang tiyahin niya ang sumisilip sa kwarto ay puro panlalait at kayambangan ang binabato sa kanya. Nawala ng lakas ang binata at sa ilang araw niyang nakakulong ay malaki kagad ang naging epekto sa kanyang kalusugan. Nanghina siya at nangayayat.
Gabi-gabi siyang napapayak dahil naiisip niyang mamamatay na siya sa lugar na yon. Nang maalala niya si Nanay Jessie at ang bunsong kapatid na si Eliab, ay napayak siya habang pinipilit na igalaw ang sarili. Ilang araw na rin siyang hindi pinapakain bilang parusa. Kaya naman, sinusubukan na niyang kainin ng malambot na kahoy sa gilid ng kama. Ginagawa na rin niyang inumin ang ihi at ang patak ng kanyang luha. Pero hindi sapat ang mga to. Mas lalo lang siyang nanghina. Hanggang sa hindi na talaga niya naigalaw ang kanyang katawan. Napapikit na lang siya habang punong-puno ng pagsisisi. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Wala naman akong ginawang masama eh. Kung mamamatay ako ngayon, sige na po. Patayin niyo na po ako. Pasensya na kayo, Nay. Eliab. Hindi ko na kayo masusuportahan. Hindi ka pa pwedeng mamatay, David. Hindi na ako kundi ikaw na mismong maghiganti sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo. Yayang gawin kita ngayon para manumbalik ang dati mong lakas. At ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo sa mga taong iyon. Hindi na naintindihan ni David ang sinasabi ng matandang lalaki. Ni hindi na nga rin niya makita kung anong itsura ni Mang Makrolito na biglang sumulpot sa kung saan. Tila kasi nag-ahabol na siya ng hininga at nagdidilim na ang kanyang paningin. Namamanhid na rin ang kanyang buong katawan na parang nanlalamig. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na laway na dumadaloy sa kanyang bibig papasok sa sistema ng kanyang katawan. Sinubukan niyang isuka yon pero mas nangibabaw ang uhaw ng katawan niya. Nagdire-diretso ito hanggang sa maya-maya pa ay unti-unting uminit ang kanyang pakiramdam. Namilog ang kanyang mga mata at unti-unting luminaw ang kanyang paningin at pandinig. Doon niya naaninag ang nakakatakot na anyo ni Mang Makrolito bilang isang aswang na kiwig. Gusto niyang magsalita at magpasalamat pero tila mahina pa rin ang katawan niya. Pero ramdam niya ang mainit na pagdaloy ng kung anong enerhiya sa buo niyang pagkatao. Mang Lito, Magpahinga ka na lang muna ngayong gabi na ito. Bukas magagamit mo ang panibagong lakas na yan na ibinigay ko sa iyo. Hindi ko masasabi kung gaano kadelikadong epekto niyan sa katawan mo. Pero ikaw na ang bahala sa kapangyarihang yan. Kung paano mo gagamitin. Ginawa ko lang ang alam kong nararapat para madugtungan ang buhay mo. Salamat po. Maraming salamat. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay unti-unti na siyang nakatulog ng mahimbing hanggang kinabukasan. Nagising na lang si David ng mga bandang 4:00 ng hapon. Dahil nakalangap siya ng pamilyar na amoy, namilog na naman ang kanyang mga mata at habang nakahiga sa sahig ay napatingin siya sa pinto. Nakita niya sa ilalim ang isang paa, hanggang sa bumukas na nga ang pinto ng kinaroroonan niyang silid. Pumikit siya at nakiramdam. Amoy pa lang ay alam na niya kung sino ang pumasok na yon. Umalingasaw ang nangangasim na amoy ni Jonathan. Naramdaman niyang umupo ito sa tapat niya sa pagkalaon ay mahinang ngumisi. Pagkatapos ay pasimpleng hinimas-himas ang mga pasa at black eye niya sa muka. Grabe yung mga pasa mo, tol ah. Ano, buhay ka pa ba? Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa tiyo-tiya mo ah. Ang hirap naman kasi kung pabubuko nila ako na talagang ako ang nagnakaw ng alahas. Baka ako yung nabugbog imbis na ikaw. Ang swerte rin ng pagdating mo dito ah. Yung matagal ko nang naiisip na pagnanakaw sa kanila nagawa ko na rin dahil sa'yo. Ikaw din ang naging dan at nabuong tiwala nila sa akin. Kung gagamitin kong pagkakataong to para mabuksan ko yung bolt sa kwarto nila dahil umalis na pala sila ngayon at ipinagkatiwala nila sa akin ang tindahan. Biruin mo yun, mas may tiwala na sila sa akin ngayon kaysa sa'yo na sariling kamag-anak. Tubig. Ano? Tubig? Oo, tubig. Nauuwaw ako. Aba, ang tibay mo rin ah. Buhay ka pa pala talaga. Ibig sabihin, narinig mo yung mga sinabi ko? Hindi na bale. Mukhang di ka na rin naman magtatagal eh.
naririnig ko yung usapan ng tiyo at tiya mo. Kapag daw namatay ka rito, pag-iisipan nila kung ililibing ka sa likod ng bahay o ipapaanod ka na lang sa ilog. Hindi ko alam kung alin dun sa dalawa pero wala na akong pakialam. Kapag nabuksan ko na yung vault at nakuha ko na yung pera ron, hindi na nila ako makikita. Nauuhaw ako, Jonathan. Uhaw na uhaw ako. Oo, naririnig kita. Pero siyempre hindi kita bibigyan ng tubig, no? Baka mamaya ay makabawi ka pa ng lakas. Makasigaw ka pa. Di nayari pa ako. Pero huwag ka mag-alala. Dahil na-enjoy ko naman yung pakikipagkaibigan ko sa iyo eh. Kahit papapanggap lang. Ay, bago ko nga pala makakalimutan. Mukhang nagpunta na sila sa inyo. Tapos palalabasin na nila sa nanay mo na lumayas ka't nagnakaw. Ha? Ganon? Uy, teka. Paano ka nakabangon? Nakalupay-pay ka lang kanina. Tsaka, bakit ka naglalaway ng ganyan? Pati yung mga mata mo, namumula-mula. Anong nangyari? Nagulat ba kita? Traidor na Jonathan. Sinabi ko naman sa iyo na nauuhaw ako, di ba? Nauuhaw ako sa sariwang dugo mong hayop ka. Unti-unting nagbago ang anyo ng mukha ni David. Masumaba ang dila niya at ang mga pangil. Ang mga mata niyang nanlilisik ay mas lalong namula. Kitang-kita rin ni Jonathan kung paanong ang mga kuko niya sa daliri ay tumulis na parang isang patalim. Nang mapagtanto ng matabang lalaki kung anong klaseng nilalang ang kaharap niya, napatras siya sa takot. Sinubukan niyang lumabas ng silid pero kamalas-malasan dahil nadapa siya. Lampa ka pa rin talaga kahit anong gawin mo. Anong gagawin mo sa akin? Ayaw mo akong bigyan ng tubig kanina, di ba? Ngayon, ang sariwang dugo mo na lang ang iinumin ko at ang mga taba-taba mong kakainin ko. Dahil ilang araw na akong hindi kumakain eh. Halimaw ka! Tulong! Tulong! Sinubukang tumayo at sumigaw ng malakas ng malusog na binata. Pero hinuwakan na siya sa dalawang binti ni David at malakas yung piniga. Dinig na dinig ang paglagutok ng mga buto, dahilan para muling matumba at magsisigaw sa sakit ang nasabing binata. Halos magwala sa sobrang sakit si Jonathan. Iyak siya ng iyak at sigaw ng tulong pero nginitian lang siya ni David habang unti-unting nag-aanyong aswang. Nangingintab sa pagkaitim ang kutis kasabay ng paglubog ng kanyang ilong hanggang sa magmukha na siyang paniki. Lalong natakot si Jonathan kaya sumigaw pa ulit ito ng tulong sa abot ng kanyang makakaya. Pero dinaganan na siya ng galit na si David. Sabay takip sa bibig. Nagpumiglas ang malusog na binata pero hinigpitan pa ng asawa ang pagtakip sa mukha at ilong. Hanggang sa mahirapan na siya sa paghinga. Nang makita niyang mauubusan na ng hangin yon, ay natutuwa siyang tinanggal ang kamay. Saklolo, tulong! Nandito yung aswang! Hinigit na ni David ang dila ni Jonathan hanggang sa mapigtal to. Dahil doon ay nagtalsika ng mga dugo at mas lalong nagwala sa sakit ang matabang binata. Pero ikinatuwa pa ito ng aswang. Hinimod niya ang mga dugo sa mukha ni Jonathan hanggang sa sinimulan na niyang bungkalin ng katawan nito. Dumanak ang dugo hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang nasabing binata. At katulad ng sinabi ni David, sinimot niya talaga ang dugo at kinain ang mga laman loob ng dating kaibigan. Iniwan niya itong dilat na nakahandusay sa kanilang silid. Tinuring kitang totoong kaibigan, pero grabe yung pagtatraidor na ginawa mo sa akin. Dapat lang na mangyari sa iyo yan. Pasalamat ka nga dahil hindi na kita masyadong pinahirapan dahil naawa pa rin ako sa iyo kahit papano. Iniisip ko pa rin ang pinagsamahan natin. Pagkatapos sabihin yon, ay pinagmasdan niya ang dilat at nakangangang bangkay ni Jonathan. Napaismid siya at napadura ng dugo sa mukha nito. At bago umalis, ay tinapakan niya ng ubod lakas ang ulo nito na nadurog. Nagtalsikan pa ang ilang parte ng laman-laman. Kinuha niyang isang piraso ng mata at saka ito nilantakan. Lumabas siya ng kwarto at pagdating sa kusina ay napasingap siya. Damang-dama niya sa katawan ng kakaibang lakas na hindi niya rin masukat. Mula sa katahimikan ng bahay ay naririnig niya ang ingay ng mga tao sa labas.
kasama ng tibok ng puso at maging ang pagdaloy ng dugo ng mga yon. Mga bata man o matatanda ay lahat naririnig niya sa baryo, maging ang mga tsismisan. Mas lalo siyang nauwaw sa sariwang dugo at laman ng tao, kaya parang hindi na niya nakontrol ang sarili. Tumindi ang pagnanasa niya hanggang sa maalala ang huling sinabi ni Mang Makrolito bago ito mawala na parang bula. Hindi ko masasabi kung gaano kadelikadong epekto niyan sa katawan mo. Pero ikaw na ang bahala sa kapangyarihan niyan kung paano mo gagamitin. Ginawa ko lang ang alam kong kinararapat para madugtungan ang buhay mo. Tila may kung anong demonyo na naguudyok sa kanya na gumawa ng masama sa kahit na sinong tao. Pero pilit niyang pinaglalabanan ang nasa ng laman niya. Para siyang nakikipagpambuno sa hindi makita. Kaya sinapak niya ang sarili hanggang sa mapahiga siya sa sahig at mawala ng malay tao. Madilim na nang siya ay magising dahil sa matinding ingay na naririnig. Gumana na kasi ang malakas niyang pandinig. Dali-dali siyang tumayo nang muling makaramdam ng kakaibang init. Natatakam na naman siya sa dugo ng tao, kaya pilit niyang nilalabanan ito. Nagpunta siya sa banyo at nagbuhos ng malamig na tubig ng maraming ulit hanggang sa mahimasmasan siya. Pagkatapos ay tinungo niya ang pinagtataguan ni Mang Makrolito na nasa ilalim ng tulay. Naabutan niya ang Ginoo na nagsisindi ng gasera. Alam na rin naman niya na naroon siya. Mang Lito, ano pong ginawa niyo sa akin? Niligtas ko ang buhay mo. Niligtas? Ginawa niyo po akong halimaw eh. Dahil yun lang ang paraan para mabuhay ka para sa pamilya mo. Dapat po pinatay niyo na lang ako. Isipin mo ang nanay at ang nakababata mong kapatid. Kung mamamatay ka, sino ang tutulong sa kanila? Paano po kung masaktan ko sila? Kung kaya kong tumanda na nakokontrol ang pagiging kiwig ko, makakaya mo rin. Sa mga susunod na pagkakataon, matututunan mo na rin ng mag-anyong hayop katulad ng aso, pusa, baboy o daga. Ituon mo lang ang sarili mo sa tamang layunin. Alalahanin mo na hindi pa tapos ang paghiganti mo, David. Natahimik ang binata dahil naalala niyang bigla ang ginawang pagtatraidor sa kanya ni Jonathan, maging ang pangaalipusta at pangaabuso ng sarili niyang mga kamag-anak. Habang napapakuyom na mga kamay, ay biglang namula ang kanyang mga mata. Hanggang sa unti-unting mag-usbungan ng maitim na ugat sa kanyang lieg at noo. Nagsimula na naman siyang magalit na parang bulkang sasabog. Hanggang sa pareho silang napalingon sa kung saan. Naamoy kasi nila pareho ang presensya ng mag-asawang kaaya. Nakabalik na sila sa barangay. Hindi ko pa naaalis ang bangkay ni Jonathan sa bahay. Kapag nakita yun ng tiyo at tiya mo, siguradong ikaw kaagad ang paghihinalaan nila. May naisip na po akong gagawin sa kanila. At anong plano naman ang naiisip mong gawin? Pagbabayarin ko sila sa mga kasalanang ginawa nila sa akin at sa pangaalipusan nila sa pamilya at kapatid ko. Pati na rin ang ibang tao na mga inapi-api nila. Kung ganon, magmadali ka na. Magbabantay lang ako sa paligid ng barangay. Matapos magkaunawaan, ay nagmadali na nga si David na bumalik sa kanilang bahay. Bago pa man makarating ang sasakyan ng mag-asawang kaaya, ay nakapagtago na ang binata sa dilim. Hindi na nila nilinis ang mga dugo at iba pang kalat. Dahil sinadya nila talaga na makita ito ng kanyang tiyo at tiya. Pagbaba ng sasakyan, ay sumilip muna ang ginang sa grocery store. Nagtaka kasi siya dahil mag-aalas 10 na ng gabi pero bukas pa ito. Wala rin siyang naabutang tao sa loob kaya galit na galit siya paglabas dito. Dumiretso siya sa loob ng bahay para tawagin ang asawa na nauna nang pumasok doon. Anak ng tokwa! Mahal! Mahal! Walang tao sa store! Tapos wala rin yung pera sa kaha! Bakit? Bakit nakatayo ka lang dyan, mahal? Teka, ano ka mo yun? Bakit malansa at mabaho? May mga bakas ng dugo sa kusina, mahal.
Ha? Ano nangyari? Hindi ko alam. Kunin mo yung telepono at i-dial mo ang station namin. Bilis! Ganun na nga ang ginawa ng ginang habang ang kanyang asawa ay binunot ang baril at nagmatsyag sa kusina. Si David naman, mula sa dilim, ay pinagmamasdan lang ang kanyang mga kaanak na halata ang kaba sa dibdib. Napangiti siya habang tila kinakausap ang sarili. Sige lang, maggalugad lang kayo, tiyo, tiya. Sige lang. Maya-maya pa ay sumunod na si Aling Sara sa kusina at sinabi nga na putulang linya ng telepono. Kinutuban na ang ginang at mas lalo siyang kinabahan nang makita nila ang maraming bakas ng dugo sa sahig ng kusina. Papunta ang mga dugo sa banyo at kwarto ni David. Parehong napatikip ng ilong ang mag-asawa dahil mas tumindi ang lansa at baho ng amoy. Ano nangyayari, mahal? Nilooban ba tayo? Sino naman ang magtatangka na gumawa nito sa atin? Hindi na ba sila natatakot sa'yo? Malamang yung hayop na Jonathan ang gumawa nito. Baka pinatay na rin niya si David. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka magtitiwala dyan sa mokong na yun eh. Basta mga pobre, hindi malayong hindi magnakaw. Nagtuloy-tuloy sila at pagdating sa nakabukas na pinto ng kwarto ni David, nagulantang sila sa kanilang nakita. Halos masuka si Aling Sara pagkakita sa kahindik-hindik na sinapit ang bangkay ni Jonathan. Nakilala kagad nila ang binata kahit durog ang ulo dahil sa tattoo nito sa kaliwang braso. Sinong gumawa nito? Bakit ganyan ang nangyari kay Jonathan? Sinong gagawa ng ganitong klase ng krimen? Diyos ko po! Si David. Nawawala si David. Paano niya naman ito magagawa? Nakita mo naman na halos mamatay na siya sa ginawa natin, di ba? Hindi ko rin alam. Pero malakas ang kutob ko na siya ang gumawa nito. Baka nahawa na siya sa aswang pagkatapos siyang atakihin ng nakaraan. Tara na, umalis na tayo rito! Hinatak ng Ginoo ang asawa at nagmamadali silang naglakad palabas ng bahay. Pero pagdating sa sala, walang ano-ano ay bigla na lang sumara ang pinto. Pagkatapos ay nag-andap-andap na rin ang ilaw ng bahay. Dahil dito ay takot na napayakap si Aling Sara sa kanyang asawa. Nagpagala-gala sila ng tingin hanggang sa mapansin ng pares na mga kumikislap na mga mata sa bandang kisame. Napahiyaw ang ginang sa takot habang mahigpit na yumayakap at nagsusumiksik sa kanyang asawa. Mahal, ano ba? Huwag ka masyadong magsumiksik sa akin. Mahal, barilin mo yon. Nandun ang halimaw. Bilisan mo na. Bilisan mo. Dahil baka maunahan pa tayo. Paano ko gagawin yon? Siksik ka ng siksik sa akin. Gumilid ka nga muna. Ay, ayaw kong humiwalay sa'yo. Natatakot ako. Sinabi nang doon ka muna sa gilid eh. Malakas na itinulak ni Ginoong Urlides ang asawa na napaupo sa isang sulok. Pagkatapos ay saka itinutok ng Ginoo ang baril at pinuputukan ang nasabing pares ng namumulang mga mata. Napapikit si Aling Sara habang nakatakip ang tenga at nagsusumiksik sa isang sulok. Sigaw siya ng sigaw na parang babaeng nababaliw. Tumigil lang sa pagpapaputok ng baril ang Ginoo nang mapansing nawala na ang pares ng mga mata. Saan na napunta yon? Mahal, umalis na tayo. Tulungan mo ako dito. Itayo mo ako. Bahala ka dyan. Nagmamadaling lumapit ang takot na pulis at pilit na binubuksan ang pinto. Pero hindi niya magawa. Dahil dito ay galit na galit naman ang ginang matapos siyang iwan ng asawang nakabalandra sa isang sulok. Ano ba tong pinto na to? Bakit ayaw bumukas? Walang yaka. Hindi mo man lang ako tinulungan. Balak mo talaga akong iwan dito. Huwag ka nga maingay dyan. Hindi ka nakakatulong sa akin eh. Tulungan mo na lang ako sa paghatak nitong pinto para mabuksan at baka matuwa pa ako sa'yo. Walang yaka. Talagang duwag na pulis ka. Isa pang tawag mo sa akin ng duwag. Papuputukan ko yung bunganga mo ng baril. Duwag! Duwag ka! Duwag! Ah! Natigilan na ang ginang dahil pinaputok na nga ng kanyang asawa ang baril pero hindi naman pinatama sa kanya. Gago ka! Pinaputukan mo talaga ako! Walang yakang lalaki ka! Baliw ka ba talaga? Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Huwag mo kong sasabihan duwag. Natigilan na sila pareho dahil biglang may kumalubog sa kisame. Pagkatapos ay sunod-sunod ang ingay na naririnig nila.
Dahil dito ay takot at pagapang na lumapit si Aling Sara papunta sa kanyang asawa. Kumapit siya sa hita nito pero pilit inaalis ng lalaki ang kanyang mga kamay. Umiyak siya at nagmamakaawa habang ang pulis ay pilit pa rin binuksan ang pinto na hinahawakan naman pala ni Ma'am Marcolito mula sa labas. Maya-maya pa, sa isang kisap mata ay biglang nabuwalang kisame at mula roon ay lumabas ang isang mabangis na halimaw. Namumula mga mata nitong matalim, matutulis ang tenga, lubog ang ilong na parang paniki. Nakausli ang mga matatalim ng ngipin habang nakalawit ang mahabang dila na naglalaway. Ang mga kuko nito ay kinikis-kis sa sahig na nagiiwan ng nakangingilong ingay. Dahil dito ay parehong napatakip ng tenga ang mag-asawa na hindi pa rin magkasundo. Nakakatuwa naman kayong pagmasdan, Tiyo Orly, Tia Sara. Para kayong mga aso at pusa eh. Ha? David? Ikaw ba talaga yan, David? Oh, nagulat ba kayo sa bago kong katauhan? Paano ka naging aswang? Importante po bang malaman niyo yon? Ang alam kong importante lang sa inyo ay ang reputasyon niyo ni Tia, di ba? Hindi totoo yan, David. Pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo, pamangkin. Ginawa ko lang naman yun kasi sabi ng Tia Sara mo eh. Bugbugin daw kita. Kapag hindi ko raw ginawa yon, ibig sabihin isa akong duwag. Alam mo namang ayaw ko sinasabihin ako ng duwag, hindi ba? Pero sa nakikita ko ngayon sa itsura mo eh, naduduwag ka na. Para ka nang maiihi sa salawal mo, Tiyo Orly. Ate Sara, narinig mo ba yung sinabi ng pinagmamalaki mong asawa? Ikaw pa lang may kasalanan eh. Kaya sino kaya ngayon ang dapat kong patayin sa inyong dalawa? Ang dapat kong igaya sa nangyari kay Jonathan na pinagbintangang ako kahit wala naman akong kasalanan sa pagnanakaw na yon. Itong asawa ko ang patayin mo, pamangkin. Siya ang nambugbog sa iyo, hindi ba? Wala akong ginawang pananakit sa iyo, maliban na lang sa pagsasalita ng hindi maganda. Pero pinabawi ko na yun sa iyo, David. Pinabawi ko na. Pangako, buhayin mo lang ako. Hindi ko na uulitin yon. Magiging maayos na ang pakikitungo ko sa iyo. At kahit sa nanay at kapatid mo, kung gusto mo, dito ka na tumira sa bahay. Magsama-sama na tayong mabuhay bilang masayang mag-anak. At ang walang yakong asawa ay patayin mo. Total, ilang beses na rin niya akong sinaktan. Mapanakit niyang hayop na yan eh. Binugbog mo ang pamangking ko. Wala kang awa, Orly. Ha? Huwag mong ibaling ang sisi sa akin. Dahil noon pa man ayaw mo na kay David at sa pamilya niya. Pati sa kuya ko. Abay, nagtitimpi lang talaga ako sa iyo. At ngayon, hindi ko na rin talaga matiis ang pangit mong ugali. David, pamangkin, siya ang patayin mo. Masama ang ugali ng babae yan eh. Walang yaka talaga. Pinaligtad mo pa ako. Ikaw ang pinakamayabang na pulis na nakilala ko. Hambog ka pero sa totoong labanan, wala kang ibubuga. Puro ka lang sa chat at mapang-abuso kang gago ka. Ikaw ang gago. Sakim at gahaman. Ang hilig mo sa alahas pero hindi naman bagay sa iyo. Ikaw ang dapat mamatay at hindi ako eh. Ikaw ang dapat mamatay. Teka, tama na. Nakapili na ako ng dapat kong itulad kay Jonathan. Siya ang papatayin mo, hindi ba? Siya, di ba? Pamangkin, siya lang ang nambugbog sa iyo at hindi ako. Tamang sinabi mo, Tia. Si Tiyo ang nambugbog sa akin kaya muntik na ako mamatay. Siya ang dahilan kaya ako napilitang iyanggaw at gawing aswang ni Mang Lito. Ha? Lito? Sino yan? Siya yung matandang pinagtabuyan mo sa tindahan. Kaya ako ang papatay kay Tiyo at si Mang Lito naman ang papatay sa'yo. Pagkasabing yun ni David ay biglang bumukas ang pinto. Mula roon ay tumambad sa mag-asawang mayabang ang nakakatakot na wangis ni Mang Marcolito bilang isang aswang. Kakaiba ito kumpara sa nauna niyang pagpapalit ng anyo. Dahil meron na itong matatalim na pakpak na parang isang malaking ibon. Dahil sa takot ng mag-asawa ay tila nagkanya-kanya na sila. Habang lumalapit si David ay ilang beses siyang pinaputukan ng baril ng tiyuhin. Mabilis lang itong naiwasan ng binatang aswang, pero hindi pa rin sumuko ang pulis. Pagbato ni Mang Orlidis ng baril ay hinawi lang ito ni David. Sinamantala ito ng Ginoo na tumalon at tinulak ang sofa sa katumakbo papuntang kusina. Sumunod naman doon ang binatang aswang at pagdating niya ay may hawak ng mga kutsilyo ang kanyang tiyuhin. Sige, sumugod kang animal kang aswang ka. Hindi ako magpapahuli sa iyo ng buhay. Mabuti naman po kung ganon. At least, mapapatunayan ko na po talaga na matapang kayong pulis at hindi lang puro kayabangan.
Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga ba? Pero bakit parang sobrang nanginginig yung mga tuhod nyo? At saka, teka, bakit parang namamasa-masa na po yung pantalon nyo? Naihina ba kayo, Tiyo? Kahit pala matapang na pulis, naiihirin sa salawal. Akala ko ba matapang kayo. Bakit parang tamang sinabi ni Tia? Duwag nga talaga kayo at puro satsat. Hindi ako dawag. Walang iya ka. Takot na sumugod ang Ginoo pero naiwasan lang ito ni David. Pagkatapos ay tumalon siya sa likuran ng tiyuhin at tumungtong sa balikat nito. Pinaglaruan niya lang ang Ginoo hanggang sa kakawasiwas nito ng mga kutsilyong hawak ay nadulas ito sa sariling ihi. Pagkatumba ay nabitiwan niya rin ng isang hawak na patalim. Tumama yun sa kanyang hita at mas lalo pang bumaon at tumungtong doon si David. Nagsisisigaw sa sobrang sakit si Ginoong Urlides. Habang hindi maipinta ang itsura ng pagmumuka. David, pamangkin, parang awa mo na. Tama na. Ang sakit. Sobrang sakit. Tagos na yung kutsilyo sa hita ko. Aray ko. Bakit naman ako titigil, Tiyo? Di po ba ganyan din ang ginawa niyo nung binubugbog niyo ako ng paulit-ulit? Ilang beses ako nagmakaawa sa inyo. Pero para lang kayong bingi. Tungtuwa ka pa nga habang nakikita akong nahihirapan. Ngayon, ikaw naman ang pahihirapan ko ng husto. Tama na, parang awa mo na. Ayaw ko na, patawarin mo na ako. Tulog. Walang tigil na pinagsusuntok ni David ang magkabilang hita ng kanyang tiyuhin. At kahit anong pagmamakaawa ng Ginoo ay hindi niya ito pinapansin. Sa sala naman ay dinig din ang malakas na paghiyaw ni Tia Sara na halatang pinahihirapan na rin ni Mang Marcolito. Pero naaliw lang din si David sa paghihinagpis ng mayayabang niyang kaanak. Nagpatuloy pa rin siya sa ginagawa. Dinaganan niya si Tio Urlides at saka ilang beses na inundayan ng suntok sa muka. Dahil mas malakas na ang suntok niya, mabilis na nalamog ang mukha ng Ginoo. Nagtalsikan din ang mga ngipin nito hanggang sa wala nang matira. Halos hindi makilala ang mukha ng pulis nang tigilan niya ito. Sinubukan pa nga nito na undayan siya ng saksak pero binali lang niya ang kanang kamay nito. Mas lalo lang naghihiyaw ang Ginoo sa sobrang sakit. Parang awa mo na. Tama na, David. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Humingi kayo ng tawad. Pwede patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ginawa ko. Pakiusap. Tama na. Nang makita ni David ang pagmamakaawa ng kanyang tiyuhin, ay tila nahabag naman siya kaagad. Tumayo na siya at pumesto lang sa isang gilid habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng Ginoo. Ayaw niya sanang gawin yun pero ito lang din ang naisip niyang paraan para mailabas ang sama ng kaloobang nararamdaman para sa mag-asawang mayabang. Nang nakatuon na ang atensyon niya kay Tia Sara, nahirap na rin at nagmamakaawa naman kay Mang Marcolito, walang ano-ano ay dahan-dahang inabot ni Tio Urlides ang kutsilyo gamit ang kaliwang kamay. Pero hindi na siya nasaksak dahil dali-dali niyang sinuntok ang Ginoo sa muka. Sa lakas ng ginawa niya ay bumaon ang kanyang kamao. Nagtalsikan ng ibang parte ng laman, kaya nawalan na yun ng buhay. Walang emosyon niyang pinagpag ang kamay at saka tumayo. Pagkadaka ay lumapit siya sa tiyahe na halos mapaus na sa kakaiyak at pagmamakaawa. Parang awa mo na, David. Huwag mo akong papatayin. Ang tiyo mo na lang. Buhayin mo ako at pangako, magbabago na ako. Patay na si Tiyo. Ha? Pinatay mo na siya? Opo, Tiya. At ikaw na ang susunod. Bago pa makasagot ang ginang, ay sinungalgalan na rin siya ng binatang aswang. Tumagos din ang kamao niya mula sa bibig hanggang sa batok. Pagkaigit ay humandusay sa sahig ang walang buhay niyang tiya. At matapos mapagmasdan ang mga bangkay, ay napalhod na lang si David at nagsimulang mapahagulgol dahil sa sama ng loob. Bakit ganito, Mang Lito? Nakapagiganti na ako Pero hindi naman ako masaya. Ang bigat sa pakiramdam. Kahit kailan, hindi nakagaan ang pakiramdam ang pagiganti sa kapwa.
Ito ang dahilan kaya sinabi ng Diyos na siya na ang bahalang magiganti para sa atin. Napahagulgol na lang si David dahil sa pangyayari. At pagkatapos noon ay nagsagawa na sila ng plano. Pinalabas na nga lang na napasok sila ng masasamang loob. At napaslang sina Jonathan, Ginoong Urlides at Ginang Sara. Nagkunwaring bugbog sarado si David upang hindi siya mapaghinalaan na siya ang pumatay. Higit 3 buwan ang nakalipas. Pag-uwi ni Solomon na anak ng mayabang na mag-asawa, ay nagdesisyon siyang ibigay na lang sa pamilya ni David ang lupa at grocery. Ayaw niya na kasing bumalik sa lugar na yon at nag-migrate na siya ng tuluyan sa London. Naging maalwan ang buhay ng pamilya ni David. Nakaipon sila ng sapat na pera hanggang sa tuluyang mapagamot ang bunso niyang kapatid na si Eliab. Subalit ang sumpa ng pagiging aswang ay nanatili sa kanya. Pati ang mabigat na daladalahin ay itinago niya ng matagal na panahon. Sa tulong ng gabay ni Mang Marcolito, ay nakontrol niya na maayos ang pagiging isang kiwig. Wakas,